Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin nang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 45 at 46 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Matapos namang himasok etong Pioneers Guild sa naging kumusyon sa pagitan ng ISIS at ni Alibos ay agarang nakadama ng pagkamuhi para sa naturang guild ang iba pang mga manlalarong naroroon. Kung kaya't upang hindi maipit sa mas mapanganib na sitwasyon ay mas minabuti na nga lamang nitong sinarin at ng iba pa niyang mga kasamahan na mag-log out na muna sa naturang laro at sa naging tagumpay nga nitong binata ay tuluyang nawalan na ng karapatan ang ISIS Guild na magmonopolyo ng alinmang mga pwesto sa arena. Mas minabuti nga nitong si Yunwon magpasalamat kina Ket na tinanggap naman ng mga ito at nakangiti pang ang nasambit na malamang ay magkikita pa sila sa hinaharap kasabay ng tuluyan ding paglisan ng kanilang grupo. Doy napagpasyahan na nga nitong ating pangunahing tauhan na buksan ang mga items na pagmamay-ari nitong si Shanhu at iniisip na malamang ay nagtataglay ito ng magagandang items sapagkat isa nga rin daw itong warrior class katulad niya na sadyang naaakma para sa kanyang mas mabilis na pag-level up. Subalit ang kaniyang kasiyahang nadarama ay mabilis ding napalitan ng pagkadismaya buwat ng kanyang masilayang wala man lang maski isang magandang item na kanyang magagamit at ang lahat nga ay may tuturing niyang basura. Nakakita nga rin siya ng isang magic book na tinatawag na Magic Explosion na mas minabuti niyang kunin. Agaran nga niya itong sinubukang i-activate at nagli ang lumika ng isang mabilis at malakas na pagsabog na direktang tumama at winasak ang isang puno malapit sa kanila. Manghang-mangha nga etong kanyang alagang si Tangi at agarang naisip etong si Son Goku na nagsasagawa ng Kamehameha. Kung kaya't pilit nga niyang kinukulit etong kanyang bossing na hayaan siyang matutong gumamit ng naturang abilidad. Dagdag pa nga nitong kwento na ayon sa naging laban ni na Alibos kontra sa ISIS ay nagresulta nga upang makakuha siya ng 20 inventories na nagkakahalaga ng 60,000 gold gayon din 500,000 channel subscribers. Sana all. Pagkatapos ay inilipat ang eksena sa apartment na tinitirhan nitong ating pangunahing tauhan kung saan ay ating makikita etong kanyang matalik na kaibigan na agad na po na itong maagang paggising nitong si Yunwo. Ipinaliwanag nga nitong binata na buwat ng sa ngayon nga raw ay kanila nang sisimulan ang filming ng programang King of the Mask Combat na lubos na ikinabiglang mapag-alaman nitong si Yang Chan. Hanggang sa tuluyan ng umalis sa nasabing apartment etong si Yunwo. Pagkatapos ay ipinakita din sa atin etong isang office branch ng Nike Entertainment sa Korea na siyang tinahak nitong binata. Agad ngang binati siya nitong si Kale at ipinakilala etong kanilang bossing na si Jamie. Kanila na nga ditong inumpisang talakayin ang tungkol sa programang kanilang ilulunsad, pati na rin ang pakikipag-tie up ng kumpanyang Quincy na sila pa mismong nag-set up ng magiging venue sa arena. Kumpleto na nga daw maging ang mga commercials. Kabilang na dito ang mula sa Porsche at doon lamang naunawaan nitong binata kung bakit nasambit nitong si Ket na muli silang magkikita pa. Dagdag pa nga nitong si Kale na ang 6 na individual na kalahok sa naturang programang kanilang ilulunsad ay naghihintay na sa Quincy set at natanong ang binata kung nais nang makita ng personal ang bawat isa bago pa nila simulan ang filming. Mas minabuti nga nitong binata na tahakin ang nasabing lokasyon at sadyang napahanga sa klase ng virtual establishment na nilikha ng Quincy. Una nga niyang pinasok ang kwarto ng unang kalahok mula sa isang portal at mula dito ay agaran siyang binati nitong si Kim Seok-jong. Ayon pa nga dito na sumali nga daw siya buwat ng lubha niyang ninanais na makaharap sa isang duelo etong si Alibos na agad namang sinagot nitong binata na sa susunod pang episode siya sasali sa programa. Seryoso ngang nawikan nitong kanyang itinuturing na kaibigan na kung ganoon nga raw ay kinakailangan niyang manalo sapagkat wala na siyang anumang pagkakataon na makaharap pa siya oras na natalo sa ngayon at makikita ang nag-aalab na kagustuhan sa kanyang mga mata habang gulong-gulo naman ang isipan nitong binata kung bakit ganoon na lamang katindi ang kagustuhan nitong si Kim Seok-jong na siya ay makaharap sa isang duelo. Ang sumunod naman ay etong babaeng nagngangalang Kerry na masiyang nagpasalamat sa aniya ay oportunidad na ipinagkaloob sa kaniya. Sandali nga silang nagkwentuhan at ayon pa nga dito sa babae na ayon sa kanyang pagkakaalam ay may bagong patch na ilalabas ang laro na mayroong player versus player na event at plano nga daw nitong si Kerry na manalo at siyang manguna sa naturang paparating na update ng arena. Ang sumunod naman ay etong individual na nagngangalang Milo ng Mano Guild na sadyang puno ng galit ang makikita sa kanyang pagmumuka. Ang ikaapat ay si Daniel ng Tank Corps Guild na tumangging makausap etong binata. Pagkatapos ay kaniya ring napag-alaman
na ang dalawa pang natitira ay hindi mga guildmaster, bagkus mga nabibilang sa mga tinatawag na pro gamer. Una nga dito, etong si Mascherano mula sa America Red Bull na masaya siyang binati, gayon din etong si Ryan na mula naman sa Manchester Devil. At kapwa nga ang dalawang ito ay ipinahayag ang kanilang pagnanais na sumali sa kanilang grupo o club, etong ating pangunahing tauhan. Inilahad nga ng mga ito ang ilan sa mga posibleng benepisyong makuha niya kung sakaling siya ay pumayag sa kanilang alok. Subalit kapwa magalang namang tumanggi etong binata at inilahad na sa ngayon ay tangi ang magsagawa ng streaming ang nais niyang pagpukusan. Hindi naman naging mapilit ang mga ito at masaya pang ang nasambit na kung sakaling mapagpasyahan nitong si Alibos na maging isang pro gamer ay huwag nga raw sana niyang kalimutan ang proposal ng kanilang grupo para sa kanya. Paglabas nga niya ng silid ay bagya siyang napaisip sa mga alok na kanyang natanggap mula sa dalawang bigating pro gamer. Ngunit ang kanyang pagmumuni-muni ay agad nahinto nung may isang staff ang pumukaw sa kanyang atensyon at inilahad na ang rehearsal nga daw ay malapit nang mag-umpisa, kung kaya't pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili upang maging ayos ang lahat ng kanyang isasagawa. Naging maingay nga ang King of Mass Combat sa arena community at nagsimulang dumami ang mga taong nais masilayan ang unang episode na kanilang ilalabas. Ilang sandali pa nga ang lumipas at tuluyan na itong nag-umpisa at etong si Alibos ang siyang naging tagapagpadaloy ng nasabing programa. Binati nga niya ang lahat ng mga manonood at kaagad na masayang inilahad na mag-uumpisa na ang Mystery Mask Show na tatawaging King of the Mask Combat. Habang nasa kanyang likurang bahagi, etong mga kalahok na kasalukuyang may kanya-kanyang suot na kakaibang costume na handa na nga ring lumaban at patunayan na sila ang pinakamalakas mga master. Masayang inilalahad nitong si Alibos ang mechanics ng isasagawang kompetisyon. Gayun din ang lahat nga daw ng mga kalahok ng naturang programa ay hindi pa kailanman nagpakita at nakibahagi sa ibang programa sa telebisyon. Isa-isa nga niyang ipinakilala ang bawat kalahok, maging ang kanilang moto. Una nga dito ang individual na nagsasaad na lumipad na parang paru-paro at manakit na parang bubuyog. Siya nga daw ang mask fighter na si Hornet King. Ayon pa nga kay Alibos na ang kanilang naging makasuotan ay palabunutan at etong kumpanyang Quincy ang siyang namili sa mga ito. Gayun din ang lahat ng kanilang orihinal na kagamitan at sandata ay kapwa binago upang hindi kaagad makilala ng kanilang mga makakatunggali at maging ng mga manonood. Sumunod nga dito etong karakter na naniniwalang hanggat nagtataglay ang sinuman ng kaniyang mga kamao ay wala nga daw rason upang siya ay matakot at siya nga daw si Flaming Fist. Ang ikatlo naman ay ang maginoong kabalyero na tinawag niyang Black Knight at ikaapat ay siyang individual na lubang uhaw sa pakikipaglaban at maituturing na reinkarnasyon nitong si Rock Lee. Siya nga daw ang karakter na tatawaging Hungry Boxer. Ang ikalimang kalahok naman ay isa di umanong passionate Brazilian dancer na tatawaging Samba Mercenary at ang panghuli ay ang isang alamat mula sa inaharap na tatawaging Nanomachine Jackson. Silang anim nga daw ang maglalaban-laban para sa titulo ng King of Mass Combat. Ngunit kahit ano nga ang ganda ng pagpapakilala sa kanila ay tila ba nadidismaya ang mga ito maging ang ilang mga manonood sapagkat bagyang di nga makasabay sa hype ang kanilang mga simpleng kasuotan. Mas minabuti na nga nitong si Alibos na ilahad na ang mechanics at batas ng laro. Ang una, kung sino nga daw ang mananalo ng 5 sunod-sunod ang siyang tatangaling panalo at agad na matatapos ang programa. Ang ikalawa, kung wala nga daw ibang manlalarong nais na labanan ang unang nanalo, sa loob ng 30 segundo ay ikukonsidera ito bilang karagdagang bilang ng panalo. Ang ikatlong kondisyon naman ay magaganap oras na 3 beses na natalo ang isang manlalaro at sila ay mapipilitang ihayag ang tunay nilang pagkakakilanlan at ang pinakauli, ang sino mang tatanghaling panalo sa round na ito ay muling babalik sa susunod na episode at dedepensahan ang kanyang trono sa sino mang mananalo sa mga susunod na kalahok. Batay nga raw sa isang random box ang manlalarong unang lalaban at ang unang lumabas nga dito ay etong si Hornet King. Natanong nga kaagad ditong si Alibos kung sino ang nais na labanan etong naturang karakter at ang paghahamong iyon ay mabilis namang sinagot nitong isa pang kalahok na tinatawag na Flaming Fist. Naupo naman sa tabi etong ibang mga kalahok upang panoorin at obserbahan ang magiging takbo ng unang laban. Ilang sandali pa nga ang lumipas at nagbigay na ng hudyat etong binata upang umpisahan na ang bakbakan sa pagitan nitong si Hornet King at Flaming Fist. Agaran ngang naglapat ang kanilang mga kamao laban sa isa't isa at sadyang naging mainit ang palitan ng kanilang matatalim na pag-atake habang ipinapamalas ang kanilang kahusayang tinataglay sa opensa maging sa depensa. Dikit na dikit nga ang skills na ipinapamalas nitong dalawang kalahok hanggang napagpasya na nga nitong si Flaming Fist
na itaas pa ang takbo ng kanilang sagupaan, buwat sa tindi ng paghahangad nitong manalo. Ginamit nga nito ang skill sa kanyang kamay na agarang nakilala nitong binata, na iyon nga raw ay ang Liro Monk skill, at literal na nababahala buwat ng mabubunyag na nga raw ang pagkakakilanlan nitong si Kim Seok-jong. Subalit sa mga oras na iyon ay wala nang ang paki etong nasabing manlalaro sapagkat tanging ang laman ng kanyang isipan ay ang manalo at makaharap sa susunod na round etong si Alibos. Buong lakas nga niyang pinakawalan ang kanyang pag-atake sa direksyon nitong Hornet King at nagresulta sa isang napakalakas na pagsabog. Magkaganoon man ay napahanga nga siya buwat sa nananatiling nakatayo pa rin ito at nakuha pa ngang ilahad na iisang tao lamang di umano ang alam niyang may kakayang gumamit ng ganong kalakas na abilidad ng Liro Monk. At ito ay ang Guildmaster ng New World Guild na si Kim Seok-jong. Ayon pa nga dito na kung ganoon nga raw ay hindi na rin siya magpipigil pa na itago ang kanyang abilidad kahit na magkaroon na ng ideya ang mga manonood kung sino siya. Nagsimula na ngang kuminang ng kulay dilaw ang espada niyang tinataglay na mas lalo lamang ikinasabik nitong si Kim Seok-jong. Mabilis nga nitong pinakawalan ang kanyang pag-atake na tinawag niyang Grand Cross patungo sa direksyon nitong si Kim Seok-jong. Subalit masisilayan naman nating hindi man lamang ito nakadama ng anumang pagkabahala. Buwat sa aniya ay pamilyar na nga daw siya sa klase ng teknik na ginagamit nitong kanyang katunggali. Minsan ng araw niyang naranasang tumanggap nito at hindi siya ganoon napapahanga, habang kapwa naganda nga ito upang i-counter ang paparating na pag-atake para sa kanya at sinalubong ng kanyang kamao. Agarang nagresulta nga ito sa muling napakalakas na pagsabog, subalit para nga dito kay Hornet King ay imposibleng ganoon na lamang niya kadaling matatalo etong si Kim Seok-jong na mula nga sa makapal na usok na nalika ay pasimpleng lumabas at nagpakawalang muli ng isang napakalakas at direktang tumama na pag-atake sa pagmumuka ng kanyang katunggali. Hindi na nga nito pinagbigyan pang makarecover etong Hornet King at walang humpay na sunod-sunod na nagpaulan ng napakaraming suntok na kapay kinamangha nitong ating pangunahing tauhan. Nagresulta nga ito sa tuluyang pagkapanalo niya na labis na ikinatuwa nitong si Kim Seok-jong. Samot-sari naman ang naging reaksyon ng mga manonood sapagkat maliban sa napakatinding bakbaka na kanilang nasilayan ay marang nakikilala na nga daw nila ang mga manlalaro dahil sa mga pagkilos na kanilang ginagawa. Muli na ngang na-revive etong Hornet King sa isang sulok at eto pala ay si Ryan. Nababahala nga siya sapagkat dihamak nga raw na mas lumakas pa etong si Kim Seok-jong kumpara noong unang beses na nag-cruise ang kanilang landas. Sa kabilang banda ay masayang-masaya naman ito at positibong iniisip na magagawa niyang manalo ng 4 pang sunod-sunod. Nanalo nga siya ng 2 beses, subalit ang pangarap nga niyang 4 ay hindi na natupad, sapagkat sa ika-4 na laban ay sinapit niya ang isang malubhang pagkatalo mula sa kamay nitong karakter na tinatawag na Nanomachine Jackson, at ang panalo nga nitong nasabing misteryosong individual ang siyang mas lalong dudulot ng mas mainit na usapin at laban para sa trono ng King of Mass Combat mga master.